lahat tayo may kanya-kanyang kwento ng Nora Honor story o Nora Honor journey o Nora Honor encounter. Yung sa akin nagsimula nung siguro 6 na taon ako. Nanonood ako ng Oras ng Ligaya. Nung panahon ang TV yung malalaki pa parang cabinet. Tapos pag on mo mag-iintay ka ng ilang segundo kasi vacuum tube siya. Pagbukas ng TV may nakita akong isang dalagita. Bakit na Si Nora Honor, kumakanta. Hindi ko maalala yung kanta. Ang alam ko, ang partner niya noon ay si Bobot Ortiz. Habang kumakanta siya, nakaganon yung mic, tapos yung leeg niya mataas, tapos punong-puno ng hindi sampagite. Ang uso noon yung balahibo ng manok na kinukulayan, tapos sinasapit sa leeg niya. Bata pa ako, siguro grade 1 ako noon. Hindi ko maintindihan, pero gusto ko siya. Hindi ako mahilig sa artista eh. Ang pinanonood ko noon, Flash Gordon, tsaka Combat, kasama ng tatay ko. Pero gusto ko siya. Hindi ko maintindihan kung bakit. Basta attracted ako sa kanya. Buti na lang yung lola ko, fan na fan ni Nora Honor. Lagi niya sinasabi sa akin noon, alam mo, Ma, mahal ko yung si Nora. Hindi ko kilala si Nora, pero dahil sa lola ko, napanood ko yung mga pelikula ni Nora. Darling, Guy and Peep, and God Smiled at Me, Around Asia with Nora, Nora Wonderland. Pumila kami sa Grand Theater para manood ng Lollipops and Roses dahil sa lola ko. So gustong gusto ko siya. Siya yung kauna-unahang artistang hinangaan ko. Kahit pag nakikita ko siya sa TV, sa mga commercials, then excite ako. Nag-endorse siya ng Dial, sabon. Si Nora Honor, nag-endorse ng sabon. Kumakanta ng, hey, aren't you glad that you use Dial? Naliligo siya sa ilalim ng shower. Di ba? Can you imagine isang morenang babae na nag-endorse ng sabon, nag-endorse ng Coke, nag-endorse ng Pepsi, nag-endorse ng Security Bank? Hindi ko siya makakalimutan. So yung buong late 60s hanggang early 70s, fan na fan ako ni Nora. Tapos, unang beses ko nakita si Nora Honor, nasa eskwelahan ako. Schoolmate ko yung bunso niyang kapatid, si Buboy. St. Martin Technical Institute, kung nasa ng Ultra ngayon. Nasa classroom kami, tapos biglang nagkakagulo. Pagsilip namin, nakita ko si Nora Honor. Naka-olmaong, papasok sa kotse niya, nagkakagulo yung mga tao. So first time kong nakakita na may tinutubo. Grade 4 ako noon. Flash forward. Nasa UP na ako, nag-aaral ako ng film. Nung panahon na yon, 1982, kapapalabas na pala ng Himala. Nung panahon na yon, gustong-gusto ko na si Nora, gustong-gusto ko lalo si Nora, pero iba na yung konteksto. Ang konteksto noon Manawe, 3 taong walang Diyos, ikaw ay akin, Himala, inakapatid anak. So iba na. Mula sa mga pelikula ng 70s kasama sina Manny De Leon, Tirso Cruz III, tsaka Kokoy Laurel, ito iba na. Hinahangaan na siya sa ibang level. Nag-aaral ako ng pelikula noon. So gustong-gusto ko na siya. Tapos, after that, naging kaibigan ko si Ricky Lee, na later on naging matalik na kaibigan ni Nora Honor. Flash forward tayo ngayon, 90s. Dahil kay Ricky Lee, nakilala ko si Nora ng personal. Ginagawa yung Andrea. So kasama ko yung mga grupo ng mga taga-UP, sina Joyce Bernal, sina Weng, sina Melanie na nandito ngayon. Pupunta kami sa bahay ni Nora sa Medyo Manila. Bata pa sina Matet noon, sina Lotlot, sina Ian, batang-bata pa sila, 90s. Minsan sabi ni Nora sa akin, alam mo, gagawa tayo ng pelikula tayong dalawa. I was in my 20s. Alam ni Nora, siguro through Ricky na ang pangarap ko ay maging direktor. Pero mahirap lang kami. Wala naman akong koneksyon. Hindi naman ako involved sa pelikula. Na sa pagdidirect, nagtatrabaho ako noon dahil nirekomenda ako ni Ricky, so naging assistant ako. Pero nag-alok siya, nagagawa kami ng pelikula tungkol sa isang deaf and mute. So tuwan-tuwa ako.
Tapos sabi niya, halika mag-aral tayo ng sign language. So nag-aral kami ng sign language. Wala pang script, nag-usap pa lang ng kwento, nag-aral kami ng sign language. Tapos hindi natuloy. Pero okay lang sa akin yun eh. Kasi biruin mo mula sa isang tagahanga, nakilala ko siya, nakasalamuha ko siya, nakainuman ko siya, nakakwentuhan ko siya, kaya inaalok ako mag-direct. One time, ito na yung kwento, ito na yung simula, nanginginig yung tuhod ko, pasensya na po kayo. It was the mid-1991, pinatawag niya ako. Sabi niya, Ma, ang tawag niya sa akin kuya. Lahat tinatawag niyang kuya. So hindi ko maintindihan kung bakit na ako tinatawag ng kuya. Sabi niya, Kuya Mac, magdidirect ka sa channel 2. Sabi ko, talaga ate Guy, paano nangyari? Nag-usap daw sila ni Charo Santos. Si Charo Santos nakilala ko na at kaibigan ko siya dahil nakatrabaho ko assistant director ako ni Chito para sa Vision Films. Tapos nag-assistant director ako kay Mel Chong at kay Ishmael Bernal. Sina Charo, tsaka sina Malu Santos, tsaka sina Olive Lamasa, nagtatrabaho sa Regal. So kilala ko na sila. Pipirma ako ng kontrata sa Channel 2. Magkakaroon ako ng show. Ito yung Star Drama Presents Nora. Sabi ko sa ABS, ikaw ang gusto kong direktor. So nanginginig ako, di ba? Sa tuwa, sa disbelief. Tapos sabi ko, ano sabi nila? Sabi nila, ang plano nila, ang magdidirect daw sa akin, mga established directors. Sina Bernal, the likes, seniors, the established directors. Sabi raw, which is very understandable, kasi comeback ni Nora yun eh. Sa TV, sa ABS. Sabi ko, oh, okay po yun. Ano sabi ninyo? Sabi ko, hindi. So, kailangan subukan kanila. Kung ayaw nila yung trabaho ko, huwag nila ako bayaran. Ayaw nila yung trabaho mo, huwag nila ako bayaran. So, nalaglag ako sa silya ko, di ba? For her to say that. Tapos, kwento niya, si Charo Santos had a Solomonic idea. Sabi niya, simple yan eh. Sabi niya, ganito gawin natin. Pagdirikin natin si Mac, mag-guest ka sa maalaala mo kaya, pagdirikin natin si Mac ng episode mo. Kung maganda ang trabaho niya, kanya yung show. Kaya kita pinatawag direct, magdidirect ka na maalala mo kaya. I was in my 20s then. So tuwan-tuwa ako. So nag-usap kami ni Ricky, material ni Jude Matias, nag-prepare kami, etc. Nag-aral ako ng pelikula. So ang paghahanda ko, tulad ng mga napag-aralan ko, tinawagan ko siya, Ate Guy, pwede po tayo mag-meeting kasi i-explain ko sa iyo kung yung gusto kong gawin. Ay, oo, halika. Pumunta sa bahay nila sa New Manila. Pinapasok niya ako sa kwarto niya. Nilabas ko yung script. Nabasa niya yung script. In-explain ko sa kanya per sequence at may storyboard. Nakinig siya sa akin ng 2.5 oras siguro. How kind! How kind! To listen to me, to believe in me, para tumaya. Di ba? How kind of her to recommend me, how magnanimous of ABS-CBN to accede to her request. Yun ang maraming tumulong sa akin para maging direktor. Pero kailangan ng final push. She gave that final push. So finally, magdidirect na ako. Friday, September 13, 1991. Tandang-tanda ko yan. Ang call time niya 7:30. Ako 7. Dumating ako doon 6, wala pang tao. Makeup artist pa lang. Sabi sa akin, makeup artist, sino po kayo? Kasi hindi ko, TV eh, you don't meet with the makeup artist. Ang nakamit ko lang noon, si Malu, si Charo, before, kinausap ako ni Charo, etc. And then, the location manager. So wala akong nami-meet. So sabi niya, sino po kayo? Sabi ko, ako po si Mac Alejandre, ako po ang director ninyo. All of a sudden, first time ko na-experience, nagbago ang trato. So alam ko, nag-assistant ako eh, pero alam ko magiging ganun, pero yung ginagawa sa'yo,
Ibang klase. And all of this because of Nora Honor. 7:30 ang call ni Ate Guy, dumating siya ng 7:30. Alam natin, di ba? Alam natin na ang laking bagay nun. Nora Honor arriving 7:30 on the set. And then nilapitan niya ako. Sabi niya, relax ka lang. And then the whole taping day, she wasn't acting like a star. She was listening to my every instruction. Tapos, meron siyang tingin of support. Alam niyo yun eh, yung habang nasa trabaho kami, tingin of support. Tapos once in a while, bumulong siya. Kumusta ka? Okay ka lang ba? And then natapos. So tapos na. Thank you. I think 7 a.m. natapos. Uso ang pa-morning ano. Yung mga panahon na yan, ang MMK one day. So tapos na. Mag-e-edit na ako. On the day that I was supposed to edit, naglalakad ngayon ako dun sa hallway. Yung lumang ABS-CBN. Hindi po, wala pa yung building. Then lumabas si Charo mula sa office niya. Hi Max, sabi ko hi. Tapos sabi niya, I heard you had a good episode. Tapos sabi ko, I hope so, mag-edit pa lang ako. Alam kong maganda kasi nakarating na sa kanya eh. So may potential maging maganda. At na-confirm kong maganda kasi a week later I got a new script to direct the second episode. And then after that, I got the show. Para sa isang batang nangarap maging director na nagmula sa wala, na nakita si Nora sa Oras ng Ligaya, na hindi siya kilala, tapos tumaya siya, sinangkalan niya yung pangalan niya, at natupad ang pangarap ko. Ang laking bagay, and she didn't make a fuss about it. Konting kwento na lang.